Magandang umaga po sa ating lahat. Magsisimula na po ang pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan Quezon sa pangunguna po ng ating ginagalang na pangalawang punong bayan, Vice Mayor Danny Liwanag, tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Lahat po ay inaasahan tumayo. Maraming salamat sa ating magiliw na kalihim. Isa pong magandang umaga sa ating pong mga kagalang-galang na membro ng ating Sangguniang Bayan. Maganda ring umaga po sa ating mga bisita, sa mga kamag-anak ko, taga-meral ko, kasi magliliwanag na ang buong bayan ng Tagkawayan muli. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang Konsehala Riby Aquino Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Awitin po natin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagkumbaba at buong puso naming dinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Inihiling namin ang iyong biyaya at basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Inaanyayahan po ang lahat ng konsehal ng bayan na itaas ang kanang kamay para po bigkasing sabay-sabay ang Councilor's Creed. Taas po natin ang ating kanang kamay. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinance that redound to the general welfare of my constituent in their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may the Almighty God, my mind and heart, that I shall be true to my constituent in the Filipino people. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ang ating magiliw na pagbati sa atin po mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Ganoon din po sa ating mga bisita. Ang atin pong kalihim. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Atin pong naibigay na o naipamahagi na po lahat ng katitikan ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan at ganoon din po ang tala-arawan. Dahil po dito ay hinihiling ko na po sa atin pong kagalang-galang Ford Salumbides ang chairman ng rules na ito po ay mapagtibay na.
Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po. Magandang umaga po, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, sa ating pong kalihim Secretary Bong Tadike at sa lahat po ng bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan. Kagalang-galang na tagapangulo, na ipaabot na po sa ating mga kasamahan ang ating nakaraang katitikan kung wala na pong paglilinaw at pagwawasto ay hinihiling ko po na ito'y mapagtibay na ngayong araw. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng ating kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Kagalang-galang na tagapangulo, wala pong nagpatala ng privilege speech ngayong araw, ngunit meron po yata tayong mga bisita. Sekbong. Mr. Presiding Officer, Mr. Chair ng rules, meron po tayong panauhin po, taga Meralco. Ito po ay sasamahan po ng ating pong executive assistant, walang iba kundi si Mr. Michael Glenn Tolentino, upang magbigay at magpahayag po ng paunang salita. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Kagalang-galang na tagapangulo, dahil po meron tayong bisita mula sa Meralco, kasama po ang ating executive assistant, Sir Glenn Tolentino. Hinihiling ko po ang suspension of the rules para mapagbigyan po sila ng karampatang oras para maipahayag po ang kanilang layunin o pakay ngayong umaga na ito. Motion to suspend the rules, seconded by Honorable Councilor Leo San Buenaventura. Is there any objection? There is none. So atin pong kinikilala ang presensya po ng ating magiliw na executive assistant. Wala pong iba, atin pong Sir Glenn Tolentino. Maraming salamat po, Vice Danny Liwanag. Siyempre, bagamat wala dito si Mayor Abala at saka busy sa iba't ibang gawain, binabati ko rin po ang ating minamahal na Mayor sapagkat ang proyektong ito ay ang mga tungkol sa energy ay ang kanyang talagang sinusulong para sa ating bayan. Magandang umaga din po sa lahat ng mga councilors natin. Hindi ko na po babatiin isa't isa. Alam po ninyo na kayo po lahat ay siyempre lagi po nating iniisip yung kapakanan ng ating mamamayan, lalong-lalo na sa food security, water security. Pero, siyempre, ang lahat na to, alam din po ninyo na para umunlad pa, makadagdag pa sa ating pag-unlad, ang ating bayan, kailangan din po natin ng energy security. Ngayon po, marami nang nagpresenta dito ng mga energy companies at kung kung sila po ay nakapag-present na, siguro makikita ninyo, ihahambing ko sila sa isang kuting. Ngayon po nandito ay isang elepante. Ang pumasok po ngayon ay MGen Meralco. Siyempre, hindi naman din po sila hindi po sila papasok na hindi rin nila iisipin ang mga maaari nating itanong sa kanila ukol sa protection din ng ating environment. This is a clean energy. At siyempre, hindi ko na rin po pahabain pa at dahil magsasalita candidly si Ma'am Arachel Galban ng MGen Meralco kung ano po ang mangyayari sa pagpasok nila sa ating bayan, kung gaano po kalaki ang proyekto na to. Aking pong ipapakilala sa inyo si Ma'am Arachel Galban ng MGen Meralco. Kung may power at energy, tandaan po natin, may liwanag. At kung may liwanag, bongga.
Maraming salamat sa iyong matimyas na pagpapakilala sa ating bisita, Ma'am Arabel. Ma'am Ara. Magandang umaga po sa inyo, sa iyo, Vice Mayor, and sa buong sanggunian po. Una po, magpapakilala po ako. Ako po si Ara Galban, Head po ng Land Acquisition for Meralco Power Gen. Kasama ko po yung team ko. Papakilala ko rin po sila isa-isa sa inyo dahil hindi po magiging posible ang progression namin sa Tagkawayan without all of their help. Kasama ko po ang Senior Business Development Manager, Ed Bermido, Business Development Officer Cat 1, and Land Acquisition Officer Engineer Liz Garalde. So, apat lang po kami sa team na bumubuo nung lahat po na nag-evaluate. So, bago po ako mag-update sa inyo, gusto ko lang pong paalam na ito po ay informal na pagpapakilala. Babalik po ang team ng Meralco Power Gen. Isang team po kami na magpe-presenta po sa inyo ng buong project. Pero ito po ay paunang information lang po dahil makailang beses na rin po kami nagpapabalik-balik dito. So marapat lang po na magpakilala po kami kahit man lang po informally sa Sangguniang Bayan ng Tagkawayan. Una po sa lahat, gusto ko po update po sa inyo sino po ba kami. Ang Meralco Power Gen po ay ang generation arm and wholly owned company ng Manila Electric Company or Meralco. So ang buong may-ari po ng kumpanya namin na Meralco Power Gen ay si Meralco. Ang nakaatas po na trabaho sa amin ay mag-develop ng mga generation power plants. Meron po kami, I would have to come clean to all of you na meron pong pillars ang Meralco Power Gen. Ang una po dito ay ang M-Thermal. So ito po yung mga planta ng coal. So hindi po ako, naririto po ako para magsabi sa inyo na meron po kaming coal plants under operation, currently in operations because po kakailanganin po talaga ng energy mix ng Pilipinas ang magkaroon din po ng coal plants. Yung mga coal plants po namin ay nasa Cebu, nasa Panay, at meron din po kami isa rito sa Atimonan na na-exempt po siya ng moratorium ng DOE dahil po sa pangangailangan ng interim power. Yun po yung isa naming project na ito po ay humaharap po ako ng in all honesty and transparency to all of you. Pero po ang project na dinadala po namin dito sa Tagkawayan ay solar power plant po. Sino po ba ang mga nagmamayari po ng Meralco para lang po sa kaalaman ng lahat? So ang una pong, ang majority share owner po dito would really be Beacon Electric Asset and Metro Pacific Investments Corporation. Under po ito ni sa pamumuno ni Manuel V. Pangilinan. Pangalawa po sa largest share owner po ng Meralco ay ang JG Summit under po sa pamilya ng mga Gokongwei. At kami rin po ay publicly listed company, so there's around 24.9% po na institutional investors or yung open po to public. So, pero ang isa pa pong pillar under Meralco Power Gen would be MGen Renewable. So, ito po yung kumpanya na mamakaalam po ng mga renewable energy projects. At kasama na po dito ang project na pinopropose po namin dito sa Tagkawayan. At ang isa pa pong pillar namin ay ang liquefied natural gas. So, meron din po kaming isang business unit na nag-aasikaso po lahat ng LNG projects ng Meralco Power Gen. Meron po kaming joint venture project in Batangas, Ilihan, Batangas, I believe. It's a joint venture project po with Aboitiz and with San Miguel Power. So, ito po yung mga proyekto or mga pillars or ng mga business units po under Meralco Power Gen. So, I would dive into more po sa activities namin dito sa Tagkawayan. Bakit po Tagkawayan?
Sa paghahanap po namin ng opportunity, in 2024 po, there was a clear mandate from management that we are to develop renewable energy more than the thermal energies that we're doing. Isa po itong mandato ng Department of Energy na kailangan po by 2030 dapat naka 35% na po ang renewable energy. So kami po sa Meralco or sa MGen, ang target po namin ay mabaliktad, mas malaking capacity ang renewable energy kesa po sa mga thermal power plants namin. So yun po ang ultimate goal, and also to align with DOE that they wanted 50% of renewable energy by 2040. So yun po ang goal ni DOE. So kaya siguro po ilang beses na po kayo nakakausap ng mga renewable energy companies pumupunta rito for project development, dahil po lahat kami ay naatasan ni DOE na magpalaganap or more renewable energy project development. So, going back po sa kwento na bakit Tagkawayan, so madami pong nilapit sa amin na lupain, Pagbilao, other parts in Quezon also. Pero po ang Tagkawayan po kasi ang nakita namin sa lahat po ng areas din dito. Kung mapapansin niyo po in other towns po, wind energy po mostly yung dinedevelop. Nakakita po kami dito ng portion po sa Tagkawayan na mataas po ang tama ng araw. So it is perfect for solar energy power plant. So yun po ang mga barangays Sabang, Barangay Laurel at Barangay Kolong. So yun po yung mga areas na na-identify namin po to be our areas of interest. Ano po ba ang tinitingnan namin na laki ng lupain po na kinakailangan namin? Ang initial po na nakita namin ay around 824 hectares. So dito po sa 824 hectares na ito, plano po sana namin siyang buuin as yung buong 824 po as solar energy power plant. Currently po, to date, ang gusto ko pong i-update sa inyo ay we have entered into lease and option agreement with with a total of, to date, 122 hectares of land. Sa barangay, nagsimula po kami sa Barangay Sabang. Papunta na po kami ngayon yung other landowners po sa Barangay Laurel and some areas po in Barangay Kolong. Continuous, bakit lease? Ang interest po namin ay really to purchase land. Pero as a corporation po with established policies, mahaba rin po yung proseso namin ng securing approval for acquisition. So ang ginawa po namin para habang nag-aantay po ang mga landowners on the decision to acquire the property, we entered into an option agreement with them. So meron pong it's a 1-year term that the company will decide to acquire the land. Currently po, ang decision po ng management namin ay to continue acquisition. So kaya po tuloy-tuloy din po ang pagpunta namin dito at paglapit sa mga landowners po na baka po interesado sila na ibigay po sa amin or i-turn over po sa amin yung ownership po ng property nila. So far, yun po yung mga activities po ng team. Kaya po napapadalas po ang punta namin dito sa Tagkawayan. As for, itatouch ko lang po ng konti kung ano lang po yung forecast of mga incentive ay mga madadala po ng project. I'm sure very familiar po kayo because madami na nga po nakapunta dito at nakapag-present na. Yung sa amin po, again, tinatarget po namin is around 824 megawatts. Kung i-compute lang po natin ng 1 hectare is to 1 megawatt. So ganun din pong kalaking planta yung tinitingnan po namin. Ang isa pong nakikita namin na potential po dito na madadala ng project is that under the law po ng IPIRA law, there is ER 1-94, which I believe had increased already from 1 centavo per kilowatt hour to 3 centavos per kilowatt hour na makukuha po ng 3 barangay as the host barangays ng munisipyo at ng probinsya po ng Quezon. So yun lang po yung Vice, i-discuss to ng team namin yung detalye, anong hatian, pagbalik po namin dito.
dito. Apart from that po, the possibility po of employment during construction. Bakit ko po laging inuulit during construction? Just because po yung bulk po talaga ng mga empleyado ay kailangan during construction. Ang solar facility po or power plant, during operations na po, hindi siya high maintenance power plant. So, kukunti lang po or hindi ganun karami ang full-time employment. But we're looking at around 50 to 80 people. It's just that po, during construction, we can employ more, we're looking at 1,000 to 2,000 people. So, yun po yung isa pong kagandahan na madudulot po ng project na ito. Apart from that po, doon po sa as a patunay po doon sa dati po naming project in Cordon, Isabela, yung mga housewives po na-employ din sila because tinuruan po ng munisipyo, nagpa-seminar sila on how to install panels. So nagkaroon po ng double income yung mga households po in one of our projects. So, yan lang po muna ang maibibigay ko pong update at kung meron po kayong mga tanong, pwede po kung itatry ko pong ma-address. Kung hindi man po sa pagbabalik po namin, we would address those. Maraming salamat, Ma'am Salamat Ara. po. Any inquiry from our Honorable Councilor? Kagalang-galang Konsehal Porridge Salumbides. Maraming salamat po, Tagapangulo. Good morning po, Ma'am Good morning Ara. po. May target date na po ba kung kailan po ang inyong pagbalik? For the formal presentation Yes po. po. Yes po, ire-recommenda po sana namin kung i-allow niyo po ang March 9 po. That's a Monday. Monday po yung assumption namin because of yung usual Monday session. Pero we would abide by kung ano po yung schedule niyo po. Thank you po. And Yes, Mr. Chair, isa na lang po. Apo. Last question po. Yung mga possible areas, barangays po na nabanggit niyo, like Kulong-Kulong, Laurel, and Sabang. Apo. Nakapag-personal po kayo nakabisita doon Yes sa LS? po. Yes po, we did that in early last year po. Opo, nakapagpalipad kasama po ng technical team. Nung dinala po ito sa amin, ang proseso po talaga namin is after technical desktop assessment, meaning kailangan lang po namin yung Google Earth map, tapos ina-assess namin siya in a program. After po talaga nun, kailangan namin puntahan. Kasi minsan sa Google Earth, walang kalye, pero pagdating namin may kalye na. So yun po, after po the desktop assessment, pumunta po kami dito. Nagpalipad po ng drone yung team namin, kaya nakita din po namin yung profile po ng lupa. Okay. And nakapag-courtesy naman po sa mga barangay official? Yes po, bago pa po yung further activities namin, lumapit po kami through the help po of Sir Glenn, sa Office of the Mayor po, at doon na din po napatawag po sina mga barangay captains po ng Kolong-Kolong, Sabang. To be very clear, kahapon ko lang po nakilala sa barangay captain po sa barangay Laurel kasi hindi po kami nabigyan ng pagkakataon in the past. Okay. Kaya ko po natanong kasi I'm sure matutuwa ang aming mga kabarangay, especially Opo. the Sangguniang Barangay. Alam niyo po, nung kanina pa po ako dito, simula po ng budget hearing niyo, nung naririnig ko po yung budget lalo na po naabutan ko po yung barangay Kolong-Kolong, around 3 million. So, binalikan ko po kung magkano ang magiging share nila pag po nag-operate ang isang power plant to any host barangay. Yun po yung kinaligayan ng puso ko na malaki po yung magiging income ng mga barangay na yon na makakatulong po sa komunidad. Ayun. Thank you po. Napakalaking bagay po nun. At Salamat po. yes po, na-witness nyo nga po yung mga Opo. budget. Makikita nyo po yung discrepancy ng malalaking barangay Yes, sa maliliit na opo. barangay. Opo. So, maraming salamat po, ma'am. Nagpunta rin po ako diretso mismo, nagpakilala po ako diretso mismo sa barangay Kolong-Kolong. Nakita ko rin po yung lugar nila. So, yun po, malaking bagay po talaga yung magagawa po ng project. Thank you very much po. Thank you very Salamat much. po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Maraming salamat po, Vice Mayor. Good morning po, ma'am. Good morning po. Ma'am, marami na pumunta dito. Opo. Ang dami hindi ko lang alam kung tama yung aking pagkakaalala. Yun nung pumupunta dito,
magtatayo din ng mga solar na ganyan Opo. na po. Magpuproduce ho sila ng kuryente. Tama po Opo, ba yan? yes. Tapos ang naitanong ko, pag nag-produce ng kuryente, ibebenta naman daw sa Meralco yon. Parang ganun, Opo. tama ho ba yun? O sa NGCP. Grid po. grid? West. Tapos, yun namang, sa NGCP po ibebenta yon. Ganun po ba? National government po siya usually. NGCP po kasi ang role po niya is really system operator po siya. So siya yung linya ng mga kuryente. Pero usually po ang offtake po would really be WESM and ang namamahala po nun is DOE po. So, ibig sabihin, pag nag-produce ng kuryente dito, Apo. ibebenta, dadalhin naman po yun. Hindi ibebenta, wag natin sabihin. Apo. Saan po dadalhin yun? Sa NGCP. Sa grid po, yes. Tapos yung NGCP naman, Magdede- doon naman bumibili yung mga Yes. local electric Yes. cooperatives. Yes, sir. Ano po? Opo. Dahil ho kayo'y magtatayo dito, ibig sabihin ho ba niyan ay bababa na ang bill ng kuryente Opo. namin dito? Very good question po. Alam niyo po, sanay na po ako sa tanong na yan. Dahil po sa lahat ng pinagpresentahan po namin na local government, yan na yan po ang tinatanong. Definitely kasi iisipin po nila pag nagtayo, mumura na kami. Pero it is a matter of policy. Under the EPIRA law, ang generation po or generator kagaya po namin ay hindi po pwedeng dumirekta as distributor. Ang distributor niyo po dito, I believe, is Keselco. So it's an electric cooperative, so meron po tayong kanya-kanyang mandato. So ang nangyayari po ngayon is kahit na po, ito po sana nga mabago po ang polisiya in the future na magkaroon ng direct impact sa presyo ng kuryente ang mga host community or ang munisipyo or ang city. Ang nangyayari po, because we are very much limited on the movement of distributing or dealing directly sa electric cooperative, hindi po talaga nakakadiretso. Ang isa pong posibilidad dyan is that ang Keselco po or ang electric cooperative sa bayan ay mag-conduct po ng competitive selection process or bidding for a requirement na RE, and then pwede po kaming pumasok doon. Pero kung wala po silang requirement or approved bidding requirement, hindi rin po kami pwedeng mag-supply sa kanila. Tama po ang position ninyo or interpretation na kahit po sino magtayo ng malalaking planta dito, wind, solar, or any other renewable energy that is much lesser in cost, wala pong direct impact sa mamamayan po. Bali mamang ibig sabihin ay ang talagang for business purposes lang talaga, ano? Ganun po ba? Kasi ma'am, sorry Opo, sige. Kasi ang in-expect ko sa akin, Opo. siguro dahil magkakameron na dito ng mga solar company, ganyan, Opo. siguro bababa na yung bill ng kuryente natin Yes, dito. opo. Yun pala, tama naman po yung sinasabi nyo na wala kayong power para Magbenta po directly Aha, sa aha. electric. Opo. Though, hindi ko po alam ang load profile po ng Keselco or kung paano din po nila ina-acquire yung power nila. But isa lang po ang alam natin dyan na kung kahit nagsusupply po kami sa grid, it's blended rate po ang grid. So pag bumili din po si Kesel, hindi ko po alam, Vice and kung Consi, kung paano po yung purchase ni Keselco. Pero kung bumili rin po sila sa grid, may blend po yun ng renewable energy or pwede rin po sila mag-nominate doon na renewable energy. So pwede rin po yun, ang rate nyo rin po dito is mixed din po yan eh. So pwede pa rin po meron siyang indirect somehow kung renewable energy po yun na purchase nila, meron pa rin po yung possibility na makababa ng presyo ng kuryente. Thank you po. Thank you po, Vice. Mukhang naliliwanagan na po yung iba nating mga kagalang-galang ng konsehal. Sige po. Kaya di na nagtatanong, may isa pa po uling follow-up tanong ang kagalang-galang konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Vice. Ibig sabihin, ganun pa rin. Keselco pa rin na masusunod Opo. dito. At wala pa rin kaming katiyakan na bababa ang aming kuryente. Opo. Ano? So, yeah. I would have to say yes to that, sir. Opo. Kasi po, yun nga po, kami po,
kung mabago po ang polisiya, definitely we support that. Dahil napakadami po naming, kagaya po, ang una ko pong project sa Meralco for renewable energy is in Cordon, Isabela. It's a third-class municipality. Pero after po the project, first class na sila. Pero yun din po ang concern nila, nagba-brownout sila, mahal din ang kuryente nila dahil electric cooperative din po yung nagra-run. So dahil po malapit yung bayan na yun din po sa akin, gusto ko po rin mabago ang polisiya that we will be able to directly lower down the cost of electricity to the host municipality. Sana po dumating ang panahon na yun. At mag-abide po kami doon for sure. Opo. Ibig sabihin, no, kahit dito kayo nagpo-produce ng kuryente, pag nagkameron ng brownout, walang assurance na antimano. Yes po. Mabilis yung ano. Yes po. Ganun po. Yes po. I would have to come clean and answer you directly. Yes po. Thank you po. Thank you po, Mr. Chair. Para masagot kagalang-galang Consel Joel yung antimano brownout, pagkakameron ka ng power, maglagay ka sarili mong solar. Pwede po yun. Kasi marami na hong mga bahay dito na may mga... Ang Meralco Foundation po, yes po, yung pong mga pailaw din po sa kalye, ginagawa, tinutugunan din po yun ng Meralco Foundation. So darating din po tayo sa, yun po, baka brownout po, pero yung mga kalye natin maliwanag kasi solar post po sila. Isa na lang po pwede. Isa na lang. Sige po. Go Ma'am, ahead. pasensya ka na. Okay po. Ano ho talaga ang maitutulong ng inyong project dito sa mga kababayan namin sa bayan ng Tagkawayan? Ano ho talaga? Number one, sir, would really be the proceeds of ER 1-94. Yung binanggit ko po na 3 centavos per kilowatt hour po yun. So habang tumatakbo po ang planta, may 3 centavos po na naa-allocate. Sorry, I just have to, meron pong breakdown yun as per the law, 50% of that 3 centavos would go to the electrification fund. And then ang mapupunta lang po sa probinsya, sa munisipyo at sa barangay would be 1.5 centavos. Habang tumatakbo po ang planta for 20 years, kung yun po ang kontrata namin, may proceeds po na 1.5 per kilowatt hour po iyon. Na proceeds na mapupunta. That's a lot of fund po na meron kayong discretion kung saan. Meron lang din po siyang limitations on the programs, but I think that is always the program of the municipality, yung livelihood, health, welfare of the people. So pwede pong doon mapunta yon. So that's one po. Number 2 po would really be the taxes. Yung plant operations po, definitely makakatulong din po yun sa bayan ng Tagkawayan, yung operations po niya and all of the taxes that is related to the operations. So, mga ganung bagay po na you would have that pool of fund po na magagamit para sa bayan ng Tagkawayan. Bali ho yung maipuproduce nyo, yung 1.5% nung maipuproduce 1.5 centavos. Ay, 1.5 centavo na maipuproduce na maibebenta nyo sa iba. Doon po ba? Ganon yun? Ang tinatarget po namin dito ay mag-participate po sa Department of Energy's Green Energy Auction Program. So si DOE po nagpapa-auction, not really, nagpapa-auction po siya ng mga requirement niya. So yun po ang tinatarget namin dito. So ang bali po kontrata yon ng DOE. So ang lahat po na maproproduce namin, kontrata po kay DOE yung si DOE po ang buyer, kumbaga po, as simple as that. So lahat po na maproproduce ng planta na yon, in terms of kilowatt hour at lahat na mabebenta niya, may portion po nun na 1.5 po ang Ang bayan. mapupunta sa... Apo. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Naliwanagan na po ang ating kagalang-galang. Maliwanag na po. Maliwanag na. So hindi ka na magre-reklamo pag brownout? Baka ho kasi baka reklamo sa pag-brownout eh. So indirectly doon sa sinasabi ni ma'am ay yung host barangay ang talaga namang kahit naman sa ang bayan yan ang siyang mayroong malaking impact. Actually, yung mga nauna sa atin nagpaliwanag may budget na ilalaan mula doon sa 1.5 centavo na kanilang per kilowatt Opo, dati po ay 1 centavo lang po siya, pero na-amend na po. Actually, ang initial proposal po was 5 centavos, pero ang na-approve lang yata ay 3 centavos. So, 3 the possibility later on din po na baka ma-amendahan pa.
Pwede pang isa. Last na ito, Vice, last na. Hindi ko lang na-recall kung Go ito na ahead, nga yung- go ahead. Kung ito na nga yung no more tinanong kanina explanation, ni- kagalang-galang Consel Joel Enriquez, please go ahead. Thank you po. Hindi ko alam kung naitanong na ito kanina. Kailan ho kayo magsisimula? Current, The question na naitanong na, mag-i-schedule sila pagbalik and then Opo. most probably yun daw 9 ay Monday. So yun yan. Opo. Okay. Ngayon po nasa acquisition stage pa po kami ng land. Pero ang target po namin dito siguro around maybe 2027, 2028 po. Opo. Depende po, Vice, kung ma-secure na opo. namin yung project size. So, amin lang pong ini-imagine kasi yung SLG ay Barangay Candalapdap, which is composed of 105 hectares, and then the Meralco Power Gen ay ilan ma'am hectares? 824 po. 824. So yung palang kalakhan na yun na 4 na barangay talagang mapupuno ng solar panel. So, meron pa pong karagdagang katanungan ng kagalang-galang konsehal Porge Salumbides. Thank you po, Mr. Chair. Tanong lang, last na po. Sige po. Makakatulong din po ito. May possibility ba na makatulong din ito sa tourism? Yes po. In fact po, dun sa mga nabanggit ko pong planta namin, marami po kami, hindi lang po dun sa Cordon Isabela. Ginawa po nila talaga siyang tourist spot. Nangyari po, nagkaroon sila ng viewing deck dahil kitang-kita po yung mga solar panels. So, lalo na maganda kung sunrise, sunset, na kasi po may reflection sa mga panels. So, yes po, ginawa po ng mga bayan na yon na tourist spot po yung planta. Dahil wala na pong nagtatanong, ma'am, sa iyong pagpunta dito with your team, pinapaabot po ng ating Sangguniang Bayan ang pasasalamat. Una sa inyong pagbibigay oras para kami po ay maliwanagan. Salamat po, Vice. Salamat. At andyan naman po si Sir Glenn. Meron naman po yung tagubili ng ating minamahal na punong bayan. Kahapon nga po, aligaga yan at parating daw kayo. Ayan. Opo. Sabi ko, baka may magagandang balita dyan. Batuhan mo agad ang Sangguniang Bayan. So, ito na nga, magang-maga, dinala po ang inyong team dito sa bulwagan ng ating Sangguniang Bayan. So, doon pa lang po, nagpapasalamat na kami na ang bayan ng Tagkawayan ay isa sa titingnan ng katulad nyo. Kasi kung may 5 pillars ang Meralco, ang amin pong punong bayan ay may 10-point agenda at sa ilalim po yun ng 4 pillars din. Isa ang energy security. So, for that, ma'am, ay maraming salamat po sa inyong mahalagang oras na ibinigay po sa Sangguniang Bayan. Mamiss na rin po kayo kina Sir Glenn paglabas nyo dito. Salamat po again, Vice. Maraming salamat po sa pagpunta. Salamat po. Baka po nais ng ating mga kagalang-galang ng Sangguniang Bayan saka ng ating mga bisita. Tayo po ay nagtatakda muna ng ilang minutong recess. Sa ating pong mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan, tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong.
Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ang ating pong calendar of business ngayong araw na ito ay ang mga sumusunod. First reading po ng Anti-EPAL Ordinance, authored by Consel Rachel Eliazar. At ang pangalawa po ay ang resolution authorizing the municipal mayor to enter for and in behalf of the municipal government of Tagkawayan, Quezon, and a memorandum of agreement with the Department of Science and Technology Regional Office Number 4A, duly represented herein by its Regional Director, Emelita R. Bagsit, for the implementation of the project entitled Community Empowerment through SNT program of this municipality. At saka po ang ating mga sumusunod na barangay at SK budgets. Ang Barangay San Isidro, annual budget. Kulong-Kulong, annual budget. Tuntun, annual budget. Magsaysay, annual budget. At Magibway, annual budget. Yun lamang po, Mr. Chair. Mr. Presiding, meron lang pong urgent concern po na idadagdag po natin kay Consel Port, mailagay po sa agenda. Yung pong sumulat po ang Sangguniang Panlalawigan Secretary po ng Camarines Sur, si Attorney Princess Ann Dominic T. Salcedo, regarding po sa kahilingan po ng Sangguniang Panlalawigan ng Camarines Sur na magkaroon po ng resolution endorsing the North Ragay Gulf Interprovincial Bridge Project, Tagkawayan, Quezon, and Del Gallego, Camarines Sur, to the Department of Public Works and Highways and or Department of Economy, Planning and Development to prioritize and provide funding for feasibility study and subsequent implementation, and urging the Municipal Government of Del Gallego, Camarines Sur, the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, and the Provincial Government of Quezon to issue a similar resolution for the endorsement of the project po. Ito po ay matapos po dumalaw po si Secretary Vince Dizon po sa Quirino Highway at saka sa Andaya Highway. At ipinababati din po ang congratulatory po sa ating pong Sangguniang Bayan sa pag-aakda po ng ating kagalang-galang Fort Salumbides ng kahilingan po na mabigyan po tayo ng CP po ng DPWH Tagkawayan sector o Tagkawayan side na may lahat po ng proyektong isinasagawa at isasagawa pa ngayon 2026. Andito po yung buong listahan po, pagpapagawa po ng o pagpapa-repair ng ating pong kalye sa Quirino o Tagkawayan side. Andito po lahat, medyo mga ano yata ito, yung GPS, hindi ko lang po, hindi po marunong ang inyong kagalang-galang na sekretareng bumasa nito, pero most likely po Quirino Highway po, kasama po ang road widening, rehabilitation, and then po reconstruction, upgrading po, andito po lahat, at ito po ay tugon po doon po sa resolution number 293-2025 ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan sa pangunguna po ni Consel Port Salumbides. Salamat po. Kailangan copy. Pagkilala po sa ating isa sa ating pong Kapitan Mapalad ng ating pong Barangay Landing. Kap, good morning. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat to, Mr. Chair. Mr. Chair, sa ngalan ni kagalang-galang Rachel Eliazar, bilang siya po may akda ng ating anti-EPAL ordinance, ay
Siya lamang po ay naka-Zoom meeting ngayong araw dahil siya po ay nasa Lucena. Pero siya po ay nakasubaybay ngayon. Ngunit para po mas maliwanag na maipaabot sa kapulungan na ito, ay ako po ngayon ang nagpapasok ng kanya pong anti-EPAL ordinance for first reading. First reading for anti-EPAL ordinance by Councilor Rachel Eliasad. Hereby noted to all the committee members handa ng lahat ng kopya para sa iba pa nating mga konsehal for proper deliberation. Paglilinaw lang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Paglilinaw lang po, kagalang-galang Fort Salumbides. Yun po kaya pinasok na for first reading na title. Yun po ba ay for adoption para susunod na ano? Adoption po kaya yun? Adoption po Nung anti-EPAL ordinance. Ano po ba title? anti-EPAL ordinance po. Kasi sa pagkakaalam ko po, merong from the ILG, merong binaba na na national. So, gusto ko lang po i-clarify kung ito po ba i-adapt natin o gagawan po ng, kasi po ipinasok sa first reading kung gagawan po ng bagong version. Yun lang po, Mr. Chair. Clarification lang po. Salamat po. Ito po ililinawin ko po sa author kung i-adapt na lang po or may sarili po siyang version. Salamat po. Pero tama po, may nilabas nga po ang DILG. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po sa pagkilala. Karagdagan lang po sa paglilinaw. Kahapon po sa flag ceremony ay hiniling po ng ating punong bayan na mag-akda nga po ang Sangguniang Bayan. Ngayon po ay nabanggit po ni kagalang-galang Konsehal Rachel na hindi po i-adapt yung DILG circular. Ano po? Ang gagawin po ng ating author ng proposed ordinance ay ibabagay po sa bayan ng Tagkawayan kung ano po yung lalapat base po sa kasalukuyan ng ginagawa ng ating punong bayan. Dahil kung mapapansin naman po, sangayon po sa ating author ay sadya naman pong walang makikitang mga larawan at pangalan ng ating punong ehekutibo. Salamat po. Yun po yung ipinarating ni ating committee chairman ng author po ng ordinansa. Salamat po. Maraming salamat po. In connection with the anti-EPAL, sinusuportahan lang natin yung national laws na yan. And then, yung pagbalangkas ng sarili nating anti-EPAL ordinance ay sadya naman daw nga na pinapatupad natin ever since na nanungkulan ng ating mahal na punong bayan. So, let it be proceed to second reading. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po muli. Kahilingan po ng 5 barangay na mapagtibay ang kanilang annual budget para po sa taong kasalukuyan. Ang Barangay San Isidro annual budget for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 4,100,082 centavos, 0.12 centavos. 82. San Isidro annual budget seconded by Konsehala Tilid Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Kulong-kulong annual budget for calendar year 2026, 3,183,321.51 centavos. Annual budget ng Barangay Kulong-Kulong, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Tuntun, annual budget for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 3,725,328 pesos, 0.25 centavos. Barangay Tuntun annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na din pong pinagtitibay.
magsaysay annual budget calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 5,808,989.13 centavos. Barangay Magsaysay Annual Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Mag-giveaway annual budget for calendar year 2026 amounting to 3,105,519.10 centavos. Barangay Magibuay Annual Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin din pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Ribi Masangkay. Ito po yung binasa po kanina ng ating minamahal na Secretary Bong Tadike. Resolution endorsing the North Ragay Gulf Interprovincial Bridge Project, Tagkawayan, Quezon, Del Gallego, Camarines Sur, to the Department of Public Works and Highways, DPWH, and or Department of Economy, Planning and Development, DepDev, to prioritize and provide funding for feasibility study and subsequent implementation, and urging the municipal government of Del Gallego, Camarines Sur, and the municipal government of Tagkawayan, Quezon, and the provincial government of Quezon to issue a similar resolution for the endorsement of the project. Endorsement resolution with the said agency ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Meron po bang paglilinaw? Pagtutol? So kung wala po, ang atin pong resolusyon na pag-suporta sa nasabing proyekto ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, a resolution authorizing Municipal Mayor Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter for and in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a Memorandum of Agreement with the Department of Science and Technology Regional Office 4A, duly represented herein by its Regional Director, Emelita R. Bagsit, for the implementation of the project entitled Community Empowerment through S&T Program of this municipality. Authorization to sign a MOA between the DOST with the Honorable Mayor Luis Oscar T. Eliazar, seconded by Honorable Councilor Ribi Masangkay. Is there any objection? There is none. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, other matters na po tayo. Other matters as declared by our Honorable Port Salumbides. Council Port, please proceed. Thank you again, Mr. Chair. Mr. Chair, nais ko lang po magpasalamat sa DPWH, Fourth District Engineering Office dahil sa pagtugon po nila sa ating naging resolusyon. Nung nakaraang Disyembre 1, 2025, tayo po ay nagkaroon ng pag-uusap sa patungkol sa kalagayan ng ating National Highway. At kaakibat po nun, nagresolusyon ho ang iba't ibang mga konsihal na kasamahan natin dito ng kanilang mga resolusyon sa DPWH. At ang inyo pong lingkod naman ay personal pong nagresolusyon na humiling ho ng update ng kalagayan ng ating pong National Highway. At nagpapasalamat naman po ako dahil tumugon ho sila. Nandito po yung mga kasalukuyang estado o yung status
ng ating pong mga project na ginagawa nilang kasalukuyan sa ating pong highway. Hindi nakalagay po dito yung mga specific location, medyo ano nga lang po siya, talagang kilometer by kilometer ang usapin, talagang yung mga eksperto lang ang makakapagturo. Pero meron naman po silang mga updated picture dito. Kaya po pinapasalamatan natin sila. Hinihiling ko po na kung meron po magtanong sa ating mga kababayan ay maisa bahagi po sa kanila ang mga ano na ito, nilalaman po ng dokumento na ito para sa kanilang kaalaman. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Mr. Chair, isa pa po, para Muna natin yung resolution po para sa pagpapasalamat at pagkilala sa naging tugon ng 4th District Engineering Office ay pinangaluhan po ito ng lahat ng nagbigay ng resolution na ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Thank you po, Mr. Chair. Salamat po sa DPWH. At Mr. Chair, isa pa pong other matters, bagamat sa ating pong pangloob na patakaran, mga urgent lamang po tinatanggap natin na resolution kung kailangan po mag-resolution. Unless hindi po ito urgent ay atin po itong kinakalendar sa ating pong calendar of business. Ngunit ngayon pong araw, ang ating pong kasamahang punong barangay mula po sa Barangay Landing sa katauhan po ni Kapitan Memong Mapalad ay lumalapit po sila para po sa isang resolusyon. Babasahin ko po. A joint resolution requesting the Department of Agrarian Reform through the DAR Provincial Office, Quezon Province, for the construction of the PBBM Bridge Project located at Sitio Niing, Barangay Landing, Tagkoyan, Quezon, with an approximate length of 30 meters to support agrarian communities and local farmers. Kung kaya, Mr. Chair, resolution po that this resolution be approved. Mungkahi po na pagpapasa ng isang joint resolution mula po sa Barangay Landing at sa ating kagalang-galang na Sangguniang Bayan ay pinangaluhan po ito ng lahat ng Sangguniang Bayan nang wala pong anumang pagtutol. Thank you po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Leo Son Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, sa inyo pong pahintulot, meron din po akong urgent resolution. Bagamat ito po kasi ay kahapon lamang lumabas, kaya po considered urgent po, kaya hindi na po naidaan sa pagpapatala. Resolution lang po ito ng pasasalamat din. A resolution commending the Tagkawayan Municipal Police Station for being awarded as Best Municipal Police Station Class B under the leadership of Police Major Junjun Balisi. Whereas the Tagkawayan Municipal Police Station has consistently demonstrated professionalism, dedication, and excellence in the maintenance of peace and order, crime prevention, and public safety within the municipality of Tagkawayan. Yun lang po, Mr. Chair. Motion para po sa pagkilala at pagpupugay sa ating Municipal Police Station headed by Mayor Police Junjun Balisi. Seconded po ito ng lahat ng Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat, kagalang-galang na tagapangulo, Honorable Vice Mayor Daniel Liwanag, at magandang araw po sa lahat. Tulad po ng liderato ng inyong lingkod, nababanggit po palagi, ako po ay kaisa ng pamahalaang bayan sa pangunguna po ng ating punong bayan, Mayor Carlo Eliazar. Kung kaya't ako po ay nag-aakda ng isang ordinansa, an ordinance prohibiting the participation, intervention, or identification of elected or appointed political officials in the distribution of government cash and non-cash assistance in the municipality of Tagkawayan. Para po sa unang pagbasa, marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Para po sa komitiba ng nabanggit na proposed ordinance, please prepare the complete articles of the said proposed ordinance and give it to the all members of the Sangguniang Bayan. Mukhang nahuli yun Kagalang-galang Konsehal
Joel Enriquez. Po, thank you po, Mr. Chair. Urgent resolution lang po ito na humihiling sa ating hepe ng ng ating pulis na magkameron po sana ng naka-standby na pulis dito sa Kabayanan dahil marami ho talagang mga hindi natin in-expect, maraming tao, hindi maiwasan, mayroong mga aksidente o mayroong mga masasamang loob na kung maaari po sana ay meron pong mga naka-standby na pulis doon hanggang matapos ang piyestang ito. Yun lamang po, maraming salamat po. Resolution po para address sa ating municipal police station. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang na Pangulong Punong Bayan. Noong taong 2019 po ay nagkaroon po ng pondo ang isang proposed barangay road. Ito pong mula sa Tabason, sa may unahan po ng bahay ng kasalukuyang barangay captain, Miguel Endaya, na may pabutas yung kalsada, lulusot po ng National Road. Ang layunin ay para yung lahat ng mga produkto ng mga farmers sa loob ng lugar na yun ay maluwang mailabas. Kaya nga lamang po, dahil sa hindi naman sapat yung pondo para maituloy hanggang doon po sa highway, kung kaya't ako po'y humihiling sa ating pong kagalang-galang na Punong Bayan, sangayon na rin po sa kahilingan ng mga taga-ron na kung yun po'y tawagin ay Salcedo Road, na baka po sakali na mapaglalaanan ng pondo kung magkakasya pa yung karagdagang pondo para po doon sa pagtutuloy po ng kalsada hanggang doon po sa National Road. Sa tingin ko po, Mr. Chairman, ay hindi na po aabutin ng 1 kilometro po yun. Aabot na po doon. Maraming po salamat. Mungkahi po para po sa ating minamahal na Punong Bayan para maipagpatuloy ang simula noong 2019 makakumpleto yung nasabing concrete road ng Barangay Tabason, Salcedo, kung tawagin daw ay Salcedo Road, ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. For first reading po, proposed ordinance, sapagkat marami pong pumapasok na mga negosyante, power plant sa ating bayan, ay ako po ay kasama ko po ang komitiba, ang vice chairman at members at mga miyembro po ng Sangguniang Bayan na magapag-akda ng ordinansa na nagtatakda ng patakaran sa pag-iimpleyo ng mga dayuhan at pagbibigay prioridad sa lokal na manggagawa sa mga dayuhang negosyo, commercial na establishment at industrial sa bayan ng Tagkawayan. For calendar po, next session para po sa first reading. Salamat po. First reading po natin para doon sa proposed ordinance ng kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Kagalang-galang Konsehal Port Salomvides. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, announcement lamang po. Panote na lang po sa ating secretary. Meron pong mga ordinansang barangay na ng ilang barangay. Ang hawak ko po ngayon, ipapaschedule ko na lang po sa susunod do nating siguro, anong petsa po ba? Monday na lang din po. Ay, piyesta na nga pala po yun, ano?
Noong nakaraang session natin, kaya tayo nag-adjust ng ngayong araw kasi yung dos ay Pitsa Uno ay ating Mardi Gras, sponsored ng Sangguniang Bayan, so kaya tayo ay nag-3. And then, ang naging kasunduan doon ay yung susunod na Lunes, paribasa talagang pista official na, ay the next Monday na uli. 16 po, Mr. Chair. 16. Pa-schedule na lang po, 16. Isabay na rin yung sa umaga. Mabilis lang naman no ito. Kaya na po ito. Umaga na lang po. Paki-schedule sa Monday. So, pa-schedule ng 16 ng umaga para doon sa lahat ng mga naiwan na communications from various barangays. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ayan po. Kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Ayun po. Maraming salamat po. Dahil ang atin pong minamahal na Secretary to the Sangguniang Bayan ay nagtapos po sa Development Academy of the Philippines Batch 2025. Ako po ay magkahit kinig na niya at siya din po yung magagawa. Maganda po yung may naka-black and white at mababasa at mailalagay sa kwadro. Makikilagay po sa kwadro. Tayo po ay mag-akda ng isang resolution ng pagbati at pagpupugay kay Secretary Carlo Magno Valencia Tadique sa kanyang matagumpay na pagtatapos bilang graduate ng Development Academy of the Philippines Batch 2025 dahil matagumpay po na nakapagtapos bilang graduate ng DAP, isang institusyon na kinikilala sa paghuhubog ng mga leader sa larangan ng pamamahala at serbisyong publiko. At nasabi rin po nating matagumpay at patunay ng kanyang dedikasyon sa patuloy na paglinang ng kaalaman, bagamat ang edad po niyan ay nasa 57 na, ay patuloy pa rin pong ang paglinang ng kaalaman, kakayahan at kahusayan sa pamumuno para sa mas mabuting serbisyo sa bayan. Ang kanya pong tagumpay ay tagumpay din nating ng Sangguniang Bayan, ng Pamahalaang Bayan at ng Bayan ng Tagkawayan dahil bihira lang po ang nakakapag-aral at nakakapagpatuloy, nakakagraduate sa Development Academy of the Philippines. Muli po, congratulations, Secretary Carlo Magno Bong Valencia Tadique. Salamat po. So, ang mungkahi po ay atin pong pinagtitibay na ilagay ito, pagbati na to sa isang kwadro. Gano'ng kalaki po, kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay? Ganon din kalaki. So, ang litra niyan ay ganito rin kalalaki. So, inuulit ko rin ang aking personal na pagbati sa ating kalihim. Karangalan ng Sangguniang Bayan na meron nakaupo dyan na galing sa DAP. Sapagkat alam naman natin na talagang ang nakagraduate doon ay talagang may puso na may alam pa. So congratulations kang dating konsehal, Secretary Carlo Magno Tadique. Ay, kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Last na po yata ito, Mr. Chair. Baka malimutan. Isa lang pong resolution sa ating kagalang-galang Punong Bayan Luis Oscar T. Eliazar na mabigyan po ng tulong ang barangay Magsaysay, ang Sangguniang Barangay Magsaysay at yun pong mga pribadong nagmamayari noong kalsada papunta, nasasakupan noon pong kalsada papuntang Lagpan dahil medyo may problema daw po hindi concrete yung kalsada dahil may mga pribadong masasagasaan. Yun lang po, resolution po sa ating Punong Bayan. Resolution para po sa ating minamahal na Punong Bayan, Mayor Carlo Eliazar, para po doon sa proposed concreting ng Lagpan para sa mga lahat ng pribadong may-ari o lahat ng right of way. Apo, Mr. Chair. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Vice. Paglilinaw lang po, hihintayin pa po ba yung resolution muna galing sa
sangguniang barangay o ano po bang plano? O magkakameron ng resolution galing papunta kay Mayor? Alin po bang Kasi sa resolution ay mula sa Sangguniang Bayan, supporting to doon sa Barangay Magsaysay. Thank you po, Mr. So ang kahilingan po na pagtitibay ay pinangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez matapos po ang ilang paglilinaw. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang resolution po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal, nakumpas lang ano sa ang ating kagalang-galang na kapitan, Mimong Mapalad. Please go ahead. Nagpapasalamat sa inyong lahat at unang-una po tayo nagkasama-sama ngayon at ako po ay nagpasalamat po sa mga pa-approve po nyo sa mga perma po dito sa resolution. Ako po ay uuna na paahon po. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa ating kagalang-galang na punong barangay ng Barangay Landing. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Maraming po salamat, kagalang-galang na tagapangulo. Sa atin pong lahat, kung wala na pong karagdagang pag-uusapan, Mr. Chair, ay magalang ko po na itinitindig ang ating regular na pagpupulong. Bukahe po ng pagtitindig ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong sa ganap na alas 12:15. May ulang po dito.